Hello po sa inyo lahat. Magandang araw po and marami pong salamat sa mga tao pong nagfo-follow sa ating channel. And if you haven't, please don't forget to share, like, and subscribe to our YouTube channel. Ngayon po, pag-uusapan natin mga updates po sa flood control projects po na kinasukutan ng karamihan sa ating mga high-profile government officials at mga construction companies po. We will be talking about the press conference made by our Secretary of DPWH, Secretary Vince Season, Commissioner of ICI, Commissioner Rogelio Babes Singson. Makikinig din po tayo at pag-uusapan natin yung press conference po ni Ombudsman Remulla at ang pinakahuli po yung video po na nilabas ni PBBM. First po kay DPWH Secretary Vince Season. Nagpasa na po sila ng referral sa ombudsman po. This is with regards sa mga complaint at mga cases na kanilang refer to Speaker Romualdez at kay Saldico. Dito po sa referral na to, nakapaloob po ang mga dokumento na kung saan po na andito ang mga kontrata na connected kay Saldico under the companies of SunWest Corporation at saka Hightone Construction. Ito po ay sa mga taon ng 2016 to 2025. Meron din po ito kasama na mga sworn statements po ni Orly Gutesa from the Blue Ribbon Committee at meron din pong mga recommended action from the team of DPWH and ICI kung ano ang nire-recommend nilang mga cases, namely plunder, Anti-Graft and Corruption Act, tapos yung direct bribery. So makikita natin dito that the government is serious about the investigation. Yun nga lang, lagi po nilang sinasabi that they cannot rush to judgment and rush cases towards these people kasi kinakatakot nila baka daw po ma-technical at mawala din daw po yung kaso. So there's no point of doing it kung ganun daw po't mamadali nila, and they're hoping na sana po makapagantay ng konti ang mga Pilipino to get the correct result and judgment about these cases. Punta naman po tayo sa sinabi po ni Independent Commission on Infrastructure Commissioner Rogelio Babes Singson. As of this moment daw po, yes, nasa books po yung funding for that agency. Kaso ang problema, sa ngayon po, wala pa po sweldo yung mga nagtatrabaho sa ICI. And lahat po na nagtatrabaho doon sa commission na yon ay volunteer po. So, I think they are trying to make people understand na they're trying their best as fast as they can kahit po na walang bayad, kahit na being volunteer, diba? Maganda kasi nakikita natin that the government is very serious even if there's an agency na hindi pa po binabayar at of this moment, and makikita natin na this is very important. Tapos nag-aantay din po ang ICI ng mga additional documents po na magagaling sa investigasyon ng mga officers from AFP at PNP para po sa mga ghost project na na-call out po ng ating Pangulo na mga kontrata. So, ang paliwanag po dito ni Commissioner is meron na pong mga people on the ground na mga officers na nag-i-investigate, kumakalap po ng mga dokumento about dito sa mga contracts na ghost project or undervalued mga project na sobra pong binayaran, overvalue yung presyo, at yung iba po substandard yung mga proyekto. And sabi dito, they also gave a fact that all of this was under Speaker Romualdez. Nangyari to under Speaker Romualdez between the year of 2022 to 2025. And at that time, ang naging chairman for appropriation is Saldico. Guys, if you notice na nasasabi yung chairman of appropriation, I was listening to Montulfo at pinapaliwanag niya po dito in the House, ang number 2 na pinakamakapangyarihan at maimpluwensya ay yung komite ng appropriations. Kasi daw po, after the power for the House Speaker sa Kamara na pinakamakapangyarihan, susunod daw po yung appropriation because dito daw po
nanggagaling yung approval for project funding, extra funding, o yung mga insertions, and all about budget. Kaya napaka-importante po nung panahon na nangyari itong mga skandalo na to between 2022 and 2025 under Speaker Romualdez. Kaya 100% they confirm under DPWH na talagang importante daw po talagang masimula na to, because on their evidence na ipinasa sa ombudsman, malaki po talaga yung connection ni Speaker Romualdez kay Saldico pagdating dito sa mga contract and the overpricing of the contract, pati yung pagbebenta ng mga kontrata sa iba't ibang kongresista. And also they said that in 11 years ang kinita daw po ng SunWest at Hightone companies for government contracts within 2016 to 2025 na nagkakahalaga po ng more than 100 billion pesos in total. And iba pa po yung kinita nila sa flood control. Sa flood control po, sabi po ni Commissioner Rogelio Singson, sabi niya po is a total of 1.7 trillion pesos. Grabe, no? Sobrang laki na hindi natin akalain na mangyayari yon within the span of few years. And ang nakakalungkot lang po dito is this is not their money. This is the people's money. Kaya nakakainis na isipin na sila, magagandang bahay nila, magaganda kotse nila, tayo, we're trying to do our best to survive for tomorrow. Kung may kotse ka, you're trying not to damage it, di ba? So you won't pay for repairs. Kung may bahay ka naman, you're trying to pay it off, di ba? Para may sarili kang bahay. Sila, they can have multiple houses, multiple cars, and getting away for penalties for or investigations for how many years, di ba? And then punta tayo kay Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya po dito, meron na po siyang timeline. Pinaliwanag niya po dito in brief that the timeline would be evaluation of facts and documents coming from ICI and DPWH. Tapos magdadagdag po sila ng fact-finding team to investigate these documents as quick as possible. Tapos para daw po mailagay na ito agad-agad sa preliminary investigation or PI. Kasi po pag nailagay na daw po ito sa preliminary investigation, makakapagsimula na po sila ng mga legal process para po kung kinakailangan na pong isampa ang kaso to the Sandigan Bayan, matibay at kumpleto na po yung kanilang ebidensya. Remember guys, they are trying to avoid to not have these cases mawala due to technicality. Kaya yun po yung lagi sinasabi ni Ombudsman dito. And then he also said na we will follow evidence. Kung saan daw po sila papupuntay na ebidensya, doon sila mag-continue ng kanilang case finding. Sinabi niya, kinonfirm niya rin po dito that there will be more charges filed. 15 more ay kasunod na po. Tinanong din siya gaano daw po kalakas ang ebidensya. As of this moment, dun po sa mga dokumentong nakuha nila na karagdagan, tinitignan pa daw po nila, and pinapangako niya po sa publiko na hindi po sila magfa-file ng mga mahinang kaso, just to be sure na hindi po yun ma-dismiss sa korte. Right now, meron din pong separate ongoing investigation po kay Executive Secretary Lucas Bersamin at kay Undersecretary Adrian Bersamin. As of this moment also, sinabi niya po dito that Orly Gutesa is still missing. Hinahanap pa po rin nila siya at hindi po nila alam as of this moment kung nasaan po siya. There were some outliers na nagsasabi na si Gutesa po ay nasa Marine Compound, and it was proven, verified by Senator Ping Lacson through Major Blanco na wala po doon si Gutesa sa Marine Compound. Also,
um, yung pong statement po ni Saldico na video po na ipinost niya po sa Facebook, um, hindi daw po yun magagamit na ebidensya. Kasi daw po, it's unnotarized, walang notaryo yung kanyang sinabi. So, hindi yun magagamit legally. And hindi rin po yun magagamit, yung video na yun, to proceed and start for a preliminary investigation or PI. Parang nangyari lang po yung statement po ni Saldico is more of crowdsourcing. Ibig sabihin parang in short parang marites, 'di ba? Kumuha ka lang ng hearsay na hopefully tatama yung sinabi ng tao na yon about this investigation. But for now, it's only a crowdsourcing or unverified source or statement. Punta naman po tayo sa latest po na video ni Pangulong Marcos. Dito po, sinabi niya that the Ombudsman sent cases to Saldico and company for the DPWH contract. Arrest warrant po ay magsisimula na po, and pinapangako niya po dito that there will be no special treatment. Also, yung sinabi niya rin po yung kadagang, ako ang nagsimula nito at ako ang magtatapos. Alam niyo po, napaka-importante po nating malaman that the president won't be the perfect and the fastest president ever that probably everyone is expecting. Pero para sa akin po, it's better than nothing. At least may ginagawa po siya. And marami po mga political analysts ang nagsasabi na mabagal nga po si President Marcos pagdating sa issue na ito, pero they understand the fact that this is a legal process. Kahit anong pilit po natin, kahit anong gawin natin, may proseso at kinakailangan po ng gobyerno na makasure na talagang hindi po mababasura itong mga kaso na to. And hindi lang ito para optics, ika nga. Ito po ay may kaakibat na mga ebidensya, may kaakibat na foolproof, ika nga, na mga statement to make sure that cases will be filed correctly. Alam niyo po, ang pinaka take ko dito is that this is, I would say, one of the pivotal moment sa panunungkulan po ni Pangulong Marcos. And I think that kung may mga makakasuhang high profile, and I think I've already said it to one of my friends here in Facebook, na kung may makakasuhang high profile people, and I'm talking about high profile kongresista and senador na makakasuhan at mapapakulong, this would be like a redeeming moment sa pababang approval rating na Pangulong Marcos. Kasi dito natin makikita that the government is not just saying things, they're acting on it. 'Di ba? Pero kung hindi to magagawa ni Pangulong Marcos timely, magiging crucial to at maaring maging reason ito for PBBM Marcos approval rating to go down more, at siguro mahihirapan siya na makarecover sa mangyayari after this scandal, at saka magiging, sabi nga nila, lame duck president. Ibig sabihin, imbis na mag-push siya ng agenda niya sa mga itinakbo niyang agenda noong election, mangyayari na lang po, he's trying to appease with his political party member at sa mga tao, but he's not doing his own agenda. So I hope na talagang merong mapakulong na high profile. And I would say sa mga video po makikita niyo po, it's more on like I'm hoping that about this issue that the government will survive this, but still we will see until they do their job. Yun po. So maraming salamat po. Kung nandito pa rin po kayo sa video and you're watching it, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube video. And magkita-kita tayo sa next video. Thank you po.